Mayor ng Banban Tarlac nasa hot seat dahil nga di manoy sa kanya pong katauhan. Hinala ho kasi ng taong bayan abay itong si Mayor Duo o Mayor Alice Goo, sorry Mayor Alice Goo ay di manoy asset ng China sa bansa, no? Dahil nga doon sa ni-raid na Pogo operation, ito ho yung ginagawa ho na nang i-scam, nang lalab scam ng mga sindikato sa ating pong bansang Pilipinas. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa ang kanila pong operasyon at hinala nga, no? Itong si Mayor Alice Goo ng Bamban Tarlac ay di mo na asset ng China, inilagay ng China doon para makapag-operate nga, no, itong Pogo sa bansa. At ito ngayon ay ginigisa nga sa Senado, no, itong si Mayor Goo para paaminin kung talagang totoo na siya ay isang tunay na Filipino citizen or isang tsikwa dahil bigla lamang daw umano ito lumusot, no, sa bansa noong panahon ho ng eleksyon. Kaya ngayon questionado ang kanya pong kasarian. Panoorin ho, pakinggan ho natin ang ulat natin po sa inyo. Courtesy muna natin ito sa Frontline Pilipinas. Si Mayor Alice Goo sa gitna ng isyu ng alkalde sa kanyang citizenship. Bata pa lang daw si Mayor Goo, kilala na raw nila ito. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Banban Mayor Alice Goo, naniniwala ang mga residente sa Barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay na ito lumaki at nakitira si Mayor Goo. Ang mayora po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya nakatira sa BBR. Mayroon po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Inuro pa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Goo. Madalas daw nilang nakikita doon si Goo noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagigipaglaro sa kapitbahay, yung anak ng kapitbahay namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang kung pumunta dun sa Manila para kukunin namin para tulungan namin siya. Sinumitin na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Goo noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatandaan kinwestiyon noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Goo, 1 taon bago siya tumakbo bilang mayor. Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Goo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Goo. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na Certificates of Candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpafile po ng disqualification. Sa talumpati noon ni Mayor Goo sa kanyang pangangampanya, ipinakilala niya ang sarili bilang Filipino-Chinese. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong Bamban.
Handa naman ang Bureau of Immigration na maglabas ng travel history ni Mayor Go kung hihingin ito ng Senado. Lahat po ng foreign nationals or Filipinos po, nakikita po natin ang travel doon po sa ating centralized database. While I am unable po siguro to share it on air because of data privacy issues, the Bureau naman po is willing to submit it po to the appropriate agencies. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag si Mayor Go pero pinayuhan daw siya ng kanyang abogado na wag munang magsalita habang naghahanda sa susunod na pagdinig sa Senado. Alright, so ayun, no? Napakinggan po ninyo ang ulat. At sabi nga ng mga taga Banbantarlac, bata pa lang raw ho itong si Alice Go, Mayor Alice Go, nakikita na raw ito doon sa Banbantarlac. Pero ang sinasabi naman ho ng investigasyon sa Senado mukhang diskumpiyado, no? Ang minorya dahil parang tingin nila parang nagsisinungaling nga itong si Mayor Alice Go dahil hindi niya nga raw alam, no? Hindi niya raw alam kung saan siya nag-aral, no? Kung saan siya nakatira. Kaya nga ho ang mga lumalabas sa social media ay tila bang inuulan ho ng ano bang tawag nito? Memes ng tawag ba doon na para bang lahat ho ay mukhang blanco sa kaisipan nitong si itong si Mayor Alice Go dahil nga sinasabi nga dito na mukhang sangkot or dawit ang pangalan nitong si Mayor Alice Go sa mga o sa nag-ooperate na pogo, no, sa kanya pong lugar. Kamakailan lamang po ay ulitin ko, nagkaroon nga ng raid, no, ang mga operatiba ng ating pong kapulisan at doon ilan po sa mga demonay nambibiktima ng i-scam, no, na mga trabahante ng pogo ang naaresto, no, sa nasabing raid na isinagawa po ng ating pong Philippine National Police at ikinukunik nga dito itong si Mayor Alice Go na marang may lumalabas na may kinalaman at doon nga rin ang tinitingnan na baka asset nga raw ho, no, di umano ng China itong si Mayor Alice Go. Hindi natin alam, no. Siyempre, ang Senado ho o ang Korte ho ang magpapatunay kung talagang may kinalaman itong si Go at kung siya ba talaga ay asset nga ho ng China. Ibig sabihin, ano ba, unti-unti na ho tayong pinapasok ho ng China. Pero kung titingnan nyo ho ba yung Pilipinas, kung titingnan nyo ho, mga kakamao, ang bansa ho natin ay napakaraming mga Chinese-Filipino po na naninirahan rin po. At syempre kung pumunta ho kayong Binondo, pumunta ho kayo ng Ongpin, no? Yung lugar na yan, no, yung lugar na yan ay halos, no, mga Chinese national ang nagmamayari po ng mga negosyo diyan, no? Ibig sabihin ay halos naman lahat ng mga nandiyan sa lugar na yan ay mga Chinese, ibig sabihin, ang malalaking negosyante, mga Chinese. So, di ba? Pero itong mayor na ito, sabi nila ay mukhang dinoktor, no, yung mga certificate, no, lalo na ho sa kanya pong certificate of candidacy sa COMELEC. Pero sabi nga ng COMELEC, wala naman daw silang karapatan or rights para i-decline yung kanya pong certificate of candidacy o COC dahil nga ho siya isang sinasabing Filipino-Chinese. By the way, alright, so kayo ho ang musga, ano ho inyong opinion sa balitang ito at kung kayo ho'y meron reaction, pwede ho kayo mag-comment sa baba, sa comment box at atin po yung babasahin sa mga susunod po nating mga video.